Magandang hapon po mga kababayan. Saglit lang po ito, no? Kasi nagmamadali ako. Mayroon akong pupuntahan na importante. Hindi ko lang po kasi mapigilan na hindi magkomento dito sa bagong kaguluhan. Opo. Ang gulo-gulo po ng sitwasyon natin ngayon sa Pilipinas, yung politika. Ang gulo-gulo ng politika. Maraming galit. Maraming nagagalit. At parang Hamas at Israel ang sitwasyon. Pero sa totoo lang po, hindi naman dapat sana magulo. Meron lang po kasing nagpapagulo. Ginugulo ang maliit na bagay, pinalalaki. Hindi naman dapat ginagawang issue. Kung itong mga nanggugulo po na ito ay bayan po. Bayan. Bayan ang unang concern. Wala po sanang ganitong klaseng ingay. Sino po bang tinutukoy natin dito? Yung mag-ama. Yung mag-amang Tuso at Gahaman. Di ba dati naman, hindi naman ito sumasali sa ingay itong si Maudigs. Ngayon, bakit ang ingay-ingay? Mula nung na-publicize yung picture nilang mag-ama, yung dumalaw daw itong anak doon sa ama, sa Davao. Na dati, medyo hindi mayroong not in good terms, kumbaga. Tapos ngayon, biglang nakipagbati raw. I don't believe naman po. I don't believe na hindi sila in good terms. Ano lang yun? Keme-keme lang yun. Hindi ako maniwala. 2 taon na, hindi magbati. Dahil lang sa hindi tumakbong Pangulo. Ngayon, mapapansin po natin na sobra po ang galit. Sobra ang galit nitong hindi lang po itong mag-amang Duterte, kundi yung buong Duterte camp. Yung kanyang mga supporters, mga tagapagtanggol, at pati mga vloggers. Mga DDS vloggers. Bakit? Ano po ba ang dahilan ng galit nila, pag-iingay nila, at itong commotion na ito? Tama kayo. Kwarta. Kwarta po ang dahilan ng sobrang galit nila na kung po pwede lang siguro, tutukloon nila si Martin Romualdez. Kay Martin Romualdez po ang sobrang galit nila. Bakit kay Romualdez? Si Romualdez lang ba ang gumawa ng desisyon na i-realign yung confidential fund ni Sara? Well, sige, sabihin na natin na mayroong kinalaman o may blessing yung House Speaker, no other than Martin Romualdez. Pero 'di ba? Tama din lang naman yung ginawa nila. 'Di ba po? Kumbaga itong Kongreso, ginagawa lang nila yung kanilang trabaho. Dahil nag-uumiyak na nga po ang ating Philippine Navy, Philippine Coast Guard, yung DND, dahil po sa kakulangan nila ng pondo, kakulangan nila ng budget, para mabantayan po ng maayos yung ating teritoryo dyan sa West Philippine Sea. Nakakaawa po, di po ba? Ilang taon na nagtitiis sila dyan na ang liit-liit ng kanilang budget. Imagine, ang binabantayan nila, teritoryo ng isang bansa. Pero ang budget, my goodness, malaki pa yung confidential fund ng isang mayor.
Tapos ngayon, nanggigigil po sila, halos parang gusto na nilang katayin itong si Martin Romualdez. Alam nyo, nagpapahalata lang po kayong nasa Duterte camp, kayong mga pro-China na mga taksil ng bayan. Masyado po kayong nagpapakita ng inyong tunay na mga kulay, ng inyong mga tunay na hangarin sa inyong mga buhay. At kitang-kita po, wala kayong malasakit, wala kayong concern sa kalagayan ng ating national security, ng ating territorial integrity. Wala. Kahit itong Makabayan Block, gagawa po ako niya ng separate video Itong Makabayan Block, okay. Dahil sa pag-iingay ni Makabayan Block, tungkol dito sa confidential fund ni Sara, ay lumaki po ito parang apoy na binuhusan ng gasolina. Okay naman, good job naman. At least naumpisahan, natapos ng may positive result. Pero sa totoo lang, ano ba ang pinaka-objective ng Makabayan Block para kontrahin itong confidential fund? Hindi lang ni Sara, kundi pero nakatuon lang sila kay Sara Ewan ko ba. Ang main concern po nila kung bakit, napansin nyo, na kung tatanggalin daw, kung ililipat ang confidential fund ni Sara Duterte, ay ilagay daw doon sa mga pabahay, pagkain, ayuda sa mahihirap. Doon lang po sila Samantalang ang mga bagay na ito, mayroon na pong naka-assign na departamento sa mga ito, di ba? DSWD, National Housing. Anong mga pabahay sinasabi nyo, Makabayan? Kaya ninyo kinokontra ang confidential fund ni Sara Duterte dahil alam ninyo na gagamitin ito laban sa inyo. Di ba? Doon kayo takot. At dito naman po sa side nila ng Duterte camp, parang hindi kayo natutuwa na makatulong man lang kayo sa ikabubuti ng seguridad ng ating bansa. Bakit kayo galit na tinanggal kay Sara ang confidential fund at inilipat sa West Philippine Sea? Well, alam po nating lahat mga kababayan na itong West Philippine Sea ay gusto ngang ipamigay nitong mga Duterte, nitong kampong ito na nag-iingay. Kaya gusto nila, pansin nyo po, kaya gusto nila, ididirect ako na, kaya gusto ninyo na manatili kay Sara ang confidential fund para walang gastusin, walang maidagdag na pondo dyan sa West Philippine Sea. Nang sa ganon, tuluyan na tayong makubkob ng China. Yun ang gusto ninyong mangyari. Di ba, Maudigs? Yun ang gusto mong mangyari noon pa. Kung ikaw lang ang masusunod, matagal mo na itong ipinamigay. Di ba? Come on. Sobra kayong maingay ngayon dahil sa confidential fund. Pera. Dahil sa pera. Itong mga kabig, mga matatalino, mga naturingang mga abogado, na mga tagapagtanggol ni Sara, parang nawawala ng utak. Bakit ngayon sobra kayong maingay? Natanggalan lang kayo ng confidential fund. Bakit? Ikaw, Harry Roque, bakit ka nagagalit? Sobrang galit na galit ni Harry Roque. Halos
ma-stroke na. Masyadong impassioned. Sobrang passionate yung kanyang pagdadadakdak doon sa programa nila. Bakit? Ano problema mo kung mawala ng confidential fund si Sarah? Bakit? May party ka ba doon? Papartihan ka ba? Bakit ganyan ganyan ang iyong asta? Nagpapabida? Alam mo, habang ipinagtatanggol mo si Sarah, akala mo sumisikat ka. Baliktad. Mas lalo kang nasisira sa tao. Dahil nakapagbulgar ka tuloy ng mga baho, na-involve ka rin naman. Oh, 'di ba? The more you talk, the more you put yourself into a quagmire. The more you make tanggol to Sara Duterte, the more na nasisira nyo tuloy si Sara Duterte. Akala nyo, bidang-bida talaga kayo. Bidang-bida kayo doon sa mga kabig ninyo. Kita ko dyan yung mga title ng mga DDS vlogger Ang tindi. Nawindang daw si Martin Romualdez. Nawindang ba? Ikaw ang windang-windang. Kayo ang nawindang. Nakikita nyo lang yung nangyari na nag-expose ng baho itong si Porky Rocky. Ang hindi niya alam, mas lalo niyang inilubog ang sarili nila. Talagang when emotions are high, hihiramin ko yung ni Attorney Libayan. When emotions are high, intelligence is low. Yun ang nangyari kay Porky Rocky. Ganyan na para ng timang. Pasikat. Masyadong nagkikis-as kay Sarah para bitbitin ka sa 2025, 2028. Ganyan naman nagpapabitbit ka. Kaya todo tanggol ka sa kanya. Pero ang ginagawa niyong pagtatanggol, mas lalo kayong nasisira. Nabulgar tuloy. Gulat na gulat po ako sa mga binulgar niya, no? Nakakagulat. Ganon pala kalaki ang pera ng bansa natin. Pero pag may mga proyekto na importante, walang budget. Walang budget. Ay, nako. Bueno, mga kababayan, kumbaga, itong maigsing video ko ngayon, kumbaga parang lang ito, introduction pa lang po ito. Nagmamadali lang ako ngayon, mayroon akong importanteng lakad, kaya tama na po muna ito. Kasi pag uwi ko mamaya, hindi na ako makakapag-video at baka brown out na naman ulit. Okay? So, magkita-kita po tayo ulit mamaya. Itutuloy natin ang kwentuhan ng mas detalyado. Thank you for watching and see you in my next vlogs. Peace.